Yo, what's up everyone? Ang topic natin ngayon guys ay maglilinis po ako ng mga pagkainan o mga cage natin ng mga ibon natin. Pero bago yan, panoodin natin to. Let's go. Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. Ang topic natin ngayon guys, doon po sa mga baguhan po o datihan ng mga nanonood ng aking ina-upload ng mga video para po sa mga baguhan. Ang ina-upload ko po ng mga video rito guys sa aking channel, yung mga tungkol po sa aking mga alagang mga ibon, at minsan po doon po sa mga aking ginagawa na mga binibenta ko po na Graham bar, mini Graham bar. Then minsan naman po doon po sa mga pinupuntahan ko mga lugar, tulad po ng lugar namin doon sa Antipolo, yung magandang tanawin doon, malalaking mga puno, mga ganyan guys. Pinapakita ko po yung, o ina-upload ko po rito po sa akin channel. At doon naman sa mga datihan, alam na po nila yan kung ano po yung mga ina-upload ko dito sa video ko. Maraming po salamat sa inyong lahat guys. At ang topic natin ngayon guys, kung kailan ba dapat naglilinis ng mga cage o ng ating mga kulungan o pagkainan ng mga ibon natin, kailan ba dapat tayo naglilinis ng ganyan guys? Guys, sa akin po, sa experience ko po, depende po sa inyo yan. Pag oras po na alam nyo naman po na napakadumi na, linisin na po natin. Pero sa akin po, naglilinis po ako nyan 2 beses po sa isang linggo. Then pagka may pasok naman po ako, 1 beses lang po sa isang linggo. At ang nag-aalaga po ng aking po mga alagang mga ibon, yung asawa ko po. Shoutout po sa iyo, Merlinda. Shoutout sa iyo, sa asawa ko. At dun sa aking anak, kay Carl. Shoutout sa iyo. At dun po, shoutout din po sa lahat po ng mga katrabaho ko rito sa SM North Project. Hindi ko na po kayo isa-isahin pa. Shoutout po sa inyong lahat. Then dun po sa mga kamag-anak ko, shoutout din po sa inyong lahat. Then, ayan po ang ginagawa ko. Nilalagyan ko po yan ng Joy. Kung hindi naman po Joy o yung dishwashing liquid, kung hindi po yun, yung mga powder po na sabon. Ayan po nilalagay natin dyan para maging mas malinis yung ating mga lagayan ng mga, yung dumihan ng ibon natin. Malinis po yung cage nila, yung ilalim ng cage nila. At hindi po lalanggamin. Kasi yan din po yung iwas na para hindi po langgamin. Mas maganda po nililinis po natin na mabuti yan. Para hindi po akyatan ng langgam. At baka po pag may inakay pa po yung ating mga alagang mga ibon, minsan po ay baka langgamin. Then pasukin yung ating mga alagang ibon, yung mga inakay natin. Mamamatay po sila guys. Sigurado po yun. Kaya iwas lang po tayo sa ganun guys. At syempre, nasa sa inyo nga po, sabi ko nga po kanina, nasa inyo po kung paano nyo po lilinisin yung inyo pong mga pagkainan o dumihan ng ating mga ibon. Lang guys, tuloy-tuloy lang po kayo. Wag po kayong magsasawang sumuporta sa bawat mga ina-upload ko. Yung ating po mga ibon guys, sasabihin ko lang po sa inyo o ipapakita ko po sa inyo yung mga ibon ko. Ayan po, malinis na po yung ating mga pagkainan ng ibon. Then, yung aking po kasi mga ibon guys, iba-iba po yung may-ari niyan. Yung aking pong kakatil, 2 piraso po yung kakatil ko. Isang babae at isang lalaki. Yung isa po kasing lalaki, galing po kay Sir, ibunan ni Bonnie, kay Sir Bonnie, kay Lods Bonnie. Then yung babae po na kakatil ko, galing po ng Quezon City, dito po sa may malapit po sa work ko. Sa kay Sir Michael. At yung parakit naman po kay Sir Joners TV, doon po sa pinasyalan ko po nung 1 beses po. Shoutout po sa iyo Sir Joners TV, maraming salamat sa iyo guys. At doon din so may yung nasa ilalim naman po, noon ko na pong alaga pa yon, yung African Lovebird. Dati ko pa pong alaga yan. At iyan po yung dati nilang anak. Then iyan po si Max, yung dati ko rin pong hampid.
Then, ayan po yung kanilang panibagong anak ngayon. Pakita ko po sa inyo dyan, guys. Ayan po. At talagang malalaki na rin po. Mga ilang araw na lang po, bababa na po yan sila. Kaya abang-abang na lang po. Baka po magparapol din po ako ng aking ibon. At pag nagparapol po ako, sali po kayo. At manood lang kayo ng mga panibago ko pang mga i-upload ng mga video. Hanggang sa muli, let's go. Thank you. God bless.